Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon na andon. Ngayon po ay araw ng Biyernes at tayo po ay pauwi na galing sa trabaho para makapagpahinga naman. Thank God it's Friday. Ngayon po ay 2 araw na namang walang pasok. Okay? So, sabi ni Alan Peter Cayetano, no? Kahit pa hindi ibig sabihin na pwedeng gawin ay dapat gawin. Ano? Yan po ay reaksyon nila dahil sa sinabi ni Chis Escudero na po pwede daw pong ma-dismiss. Pwedeng ma-dismiss ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte sa Senado. At yun ang sinasabi na pag daw merong pag merong nag-motion for dismissal at pumayag daw po ang majority ng mga senador, ay talagang imposible daw na ma-dismiss ang impeachment complaint. Kaya ang sabi ni Alan Peter Cayetano, pwede nga, pero hindi ibig sabihin ay dapat i-dismiss. Ewan ko ba kung saan baol hinuhukay nitong mga senador na to na sila ay may karapatang mag-dismiss ng impeachment complaint. Ganong nasasaad naman po sa saligang batas natin na ang kanilang kapangyarihan sa impeachment trial is they have the sole power only to try and decide all cases of impeachment. Okay? So, try and decide. Wala po sinasabi diyang i-dismiss. Try and decide. Ibig sabihin, pagkatanggap ng impeachment complaint, dapat nga ora mismo o lalong madaling panahon ay nabibista at magdidesisyon base sa mga ebidensya. Ngayon, ang gusto po nitong mga senador na ito ay inip in the bud. Ibig sabihin, putulin agad, gupitin agad. Habang nagsisimula pa lang, patayin na. Huwag nang bigyan ng pagkakataon na lumabas ang mga ebidensya ng gustong ilabas ng prosecution. So, bakit? Ano yung kinatatakot nila? Bakit naman ayaw nilang ituloy at lumabas ang mga ebidensya? Ayaw ba nilang malaman ang katotohanan tungkol sa mga pinagkagastusan ng ni Sara Duterte ng mga pera ng bayan, ng pondo ng Vice President at saka Department of Education? Ayaw ba nilang malaman kung totoo bagang meron talagang lagayan diyan o ipinamamahagi ang pera sa Department of Education na yun ay galing sa office ni Vice President o office ni Secretary? Ayaw ba nilang malaman na pinagbantaan talaga ni Sara Duterte ang buhay ng presidente, ng First Lady at ni Speaker? Ayaw ba nilang malaman yon? Ayaw din ba nilang malaman kung totoong merong mga pera na galing sa masama? Na matagal nang sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes? Ayaw ba nilang malaman kung totoo yun o hindi? Diba? Ayaw din ba nilang ipagtanggol ni Sara Duterte ang sarili niya laban sa mga aligasyon na ipinupukol sa kanya? Ayaw ba nila noon? Ayaw ba nilang bigyan ng pagkakataon tong si Sara Duterte na ipagtanggol ang sarili niya sa mata ng bayan? Diba? Ayaw ba nilang sumagot ito si Sara Duterte? Tingnan nyo naman, saan pa ba kukuha o pagkakataon na para sumagot ng tama itong si Sara Duterte? Ganong
tinatanong siya sa Kongreso, sa mga hearing sa Kongreso kung saan napunta yung mga perang yan, kung sino ba itong mga Mary Grace Piatos na ito, di ba? At hanggang doon hindi po niya sinasagot. Ano? Hindi niya sinagot at hanggang dito sa sa isinabmit niyang sagot sa Senado, aba hindi pa rin niya tinalakay ang mga issues na iniraise doon na sinasabing kanyang ginawa. Ano? Sinasabing kanyang ginawa laban sa mga mamamayan. Ano? Yung lahat ng akusasyon sa kanya, hindi rin niya sinagot. Bagkus, ang ginawa niyang sagot ay sinasabi niyang walang ebidensya. No? Walang ebidensya. Gayong, ayan na, nakaharap na sa kanya ang lahat ng ebidensya. Pero hindi niya sinagot at sinasabi niya walang ebidensya. That's a general denial. Ano? Equivalent sa batas po ay admission. Yun. Kaya hanggang ngayon ay tikom pa rin ang bibig ni Sara Duterte. Ayaw bang bigyan ng Senado ang pagkakataon itong si Sara Duterte na patunayan na wala talaga siyang kinalalaman? Ano? Ayaw ba nilang bigyan ng pagkakataon itong si Sara Duterte na dumanak ang dugo? Palibhasa, bloodbath ang gusto eh. Mukhang hindi naman po bloodbath ang mangyayari. Kung hindi, ano ba tawag? Bubble bath. No? Bubble bath ang nangyari, hindi bloodbath. Oh, di ba? So, ano ang ikinatatakot? Ano ang kinatatakot ng mga senador na ituloy ang impeachment? At bakit nila ipinipilit na i-dismiss nila? At gusto nilang ma-dismiss o pwede nilang ma-dismiss? Gayong wala naman silang karapatan na mag-dismiss yan ayon sa ating saligang batas. Inclusio, unius est. Exclusio, alterus. Diba? Yan po ang ibig sabihin yan ay kung ano yung sinabi. Kung may sinabi ang batas, ibig sabihin, hindi po pwede ang iba. No? Yun lang po yun. So, kung ang sinabi ng batas at ng konstitusyon ay ang pwede nilang gawin ay to try and decide cases, so, yun lang po ang pwede nilang gawin. Hindi nila pwedeng gawing i-dismiss dahil wala naman sinasabi dyan na i-dismiss. Ano? Okay? So, ewan ko, saan nga ba kayang baol hinuhugot ng mga senador na ito na sila ay tama? Ano? Okay? At saka ako pa hanggang sa ngayon, ako po ay nagtataka sa tagal-tagal na ng issue na to. Nagtataka ako, bakit ang Senado, ang karamihan dyan sa mga senador, na dapat sila ang abogado. Sila ang judge ng husgadong yan. Ay sila ang nagiging abogado ni Sara Duterte. Paliwanag lang po sa akin sana, Bakit? Bakit nga ba sila ang nagiging abogadong lumalabas ni Sara Duterte? Abay, may 16 na po dyan, na nag-enter ng appearance diyan sa Senado na yan. Tapos 18 pa, ay napakarami na talagang abogado, ni Sara Duterte, napakaraming pera. Sabagay, marami naman siguro siyang pambayad, Pambayad dyan sa mga abogado na yan, ang 16 na abogado na yan, na balita ko ay talagang 20 million daw ang acceptance fee pala ng isa diyan sa mga abogado diyan. O iyan po 16. Aba, talaga namang napakaraming perang gagastusin ni Sara Duterte, Napakarami. Okay, saan niya kukuhanin yan? Aba, ay hindi ko alam. Hindi ko naman po sinasabing baka sa kaban ng bayan. Hindi ko yung sinasabi. Kaya nga. Okay? So, balita ko ay magkakaroon daw ng session, Ewan ko kung totoo ito. Magkakaroon ng session sa 29. Di ba linggo yun? Hindi ko po alam. Para pag-usapan daw itong impeachment na to.
malalaman pa natin sa linggo kung totoo yun. Pero, di ba linggo yun, wala naman talagang pasok talaga dapat doon. Eh, bakit ngayon ay nagpipilit sila para ma-dismiss agad bago pa lang magsimula ang ang Senado, ang 20th Congress? Tatapusin na agad ng 19th Congress? Ah, ang mata ng mga tao ay nakatingin sa Senado. Magandang araw po muli. Bye-bye.